ating biblical stewardship series po on our monthly emphasis for the month of June. So yun po. So nasa last na po tayo topic, no. So praise God, and ang title po ng ating mensahe po ngayong gabi, purihin ng Panginoon sa muling papapagamit po sa oras na ito. A disciplined race of life, stewardship through discipline. So hango po yan sa 1 Corinthians chapter 9 verses 24 to 27. Ayan, and moving on, so let us read ang salita ng Panginoon from New King James Version. Striving for a crown. Verse 24, do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. Verse 25, and everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now, they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore, I run thus, not with uncertainty, thus I fight, not as one who beats the air. And verse 27, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Amen. Let us pray. Lord, we thank you. We honor you, O God, Father God, at this moment, Panginoon. Holy Spirit, take over of my mouth as you use me as your mouthpiece, O Lord, and open the hearts and the minds of everyone, O God, na Panginoon, na maintindihan po namin lalo ang iyong salita and transform us from glory to glory. We thank you, Holy Spirit, for this time. In Jesus' name we pray. Amen. So yun po. So praise God. So as I mentioned po, no, andito na po tayo sa huling bahagi o last part po ng ating topic po ng ating biblical stewardship for the whole month of June. So nakita niyo naman ang ating mga speakers for the past few weeks, no? So andyan talagang napakinggan natin yung sa treasure, napakinggan din natin yung sa about sa talent. We have heard again yung about sa parable of the talents, and even yung sa balancing of time, di ba? Yung last week. So nakita po natin lahat yan about sa finances, ministry, how do we go about in taking care ang lahat ng ibinigay sa atin. So recap lang po, no? Lahat ng sa mundo nito, kanino po ba ito? Walang iba kundi sa Panginoon. Even ang ating buhay, ang ating hininga, mga trabaho, mga family members, mga loved ones, lahat lang ay pahiram. So ibig sabihin, sa ating pag-aaral po for the past 3 weeks, we are just caretakers. Ibig sabihin, tayo po ay isang katiwala ng Panginoon sa lahat ng ibinigay niya sa atin. So napag-aralan po natin na we must be a good steward or mabuting katiwala. Or else there will be a punishment or consequences din na mangyayari, 'di ba, sa in all areas ng ating buhay sa mundong ito. In regards sa oras po natin, sa mga gifts or talents na ibinigay sa atin ng Panginoon, and even on our resources po na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung specifically dyan, yan yung ating finances. Amen? So yun po. So ano po ba itong last topic po natin? No? So pero bago yan, may papanood muna ako sa inyo. Teka, i-share ko po na baka wala po akong sound eh. Ay, wala nga ako sound. Sige, i-share ko po ulit. Ayan. So let me share. Rising to start the day requires a bit of self-discipline. Successful people just get out of bed. The undisciplined person may hit the snooze button a couple of times, maybe even worse. At work, successful people work almost all the time on high-value tasks. Unsuccessful people waste their time by spending hours each day on low-value activities. The disciplined life focuses on a single goal with the determination to stay with it until it's complete, while the undisciplined are unable to control their behaviors, often giving up before they even start. The self-disciplined person delays gratification for periods of time.
whereas the undisciplined person will most likely cave into cravings and temptations and invariably suffer the consequences. Self-discipline is something that you can learn through repetition. Once you master the ability to delay gratification and maintain a daily routine, you'll find there's virtually no goal that you can't accomplish, no task that you cannot complete, and at the end of the day, the self-discipline sleeps better through the night. Amen. Praise God. So nakita niyo yung video about self-discipline. Ayan, kung tatanungin ko po kayo ngayong oras na ito, sino po ba sa inyo ang masasabing disiplinado po siya? Ayan. Ayan, kung kayo ba ay nasa middle or super disciplined po kayo sa buhay po ninyo. So maaring ano no, kaway-kaway po sa mga disciplined person po no. So nakita po natin doon sa video, merong undisciplined at merong disciplined na tao. So meron yung dalawa na yon ay magkaiba ng pamumuhay. So nakita natin yung isang disciplined person, meron siyang routine, meron siyang checklist na ginagawa, talag at may goal siya na dapat makamit at yun ay nagre-result into good things. Nakita natin yung disciplined person sa pagising niya pa lang talagang alam niya na yung ano yung gagawin niya. Even sa work, hindi siya tamad, hindi siya lazy. Kumbaga, alam niya yung mga priority niya. In all areas ng kanyang buhay, maging sa kanyang pagkain, alam niya yung tamang pagkain. Kasi nga, disciplined person siya. So unlike dun sa isang undisciplined, parang hindi mo alam kung ano yung patutunguhan ng buhay niya. Parang happy go ano lang siya eh, go with the flow sa kanyang buhay or maaaring nagresulta to sa mga maling outcome because of wrong decisions. So tanungin ko po kayo ngayon, are you disciplined or are you enough? No, enough discipline po ba kayo sa inyong buhay? Kung hindi, this topic po, itong ating pag-aaralan po, it will encourage all of us no in biblical stewardship and how we take care po ang ating buhay dito sa lupa na ito ay tayo pala ay katiwala lang eh. Tayo po ay kailangan po pala natin maging disiplinado sa ating buhay. Alam niyo po ba mga kapatid, no? Without discipline sa ating buhay, yung mga pinag-aralan natin for the past 3 weeks, yung how to balance your life, paano ka ba magiging, paano mo ba gamitin ng tama yung mga resources na binigay sa iyo ng Panginoon, yung mga gifts or yung mga talents in terms of your finances, paano mo gugugulin ang buhay mo dito. Kung wala ka pong disiplina, hindi ka po makapag-priority sa buhay mo. Hindi mo rin mababalance or hindi ka magiging mabuting caretaker or katiwala ng lahat ng ibinigay sa iyo ng Panginoon kung hindi po tayo marunong maging disciplined person or self-discipline na ating tinatawag. So ano po yung testimony ko? So going back in my testimony, in my entire life, no, in terms of health naman, aminado ako na naging pasaway ako no sa kalusugan ko. Hindi ako naging disciplined person on terms of my diet. Dumating sa punto na actually bago pa man ako maging Kristiyano, ako talaga ay alcoholic drinker na. And then lumaki ako na ang pamilya namin ay meron kaming babuyan, piggery business dito. Actually dito sa kinatitirhan namin ngayon. Dati itong piggery, no, babuyan. And then dahil doon puro kain kami ng baboy at masarap ng mga pagkain, 'di ba? Lumaki ako ng gano'n, makarne, ganyan-ganyan. Tapos palainom ako noon eh. So talagang tumador ako noon. Nung hindi ko pa nakilala ang Panginoon. At dumating nga bago nga ako matanggap sa trabaho ko dito sa kumpanya na aking pinagtatrabuhan, ako po ay hypertensive na or ako po ay may high blood na at the age of 23. Imagine, at the age of 23, high blood na. Umaabot po ako noon. Alala ko noon, ano ko eh, umaabot ako, parang nasa borderline po ko yung ano ko noon, yung blood pressure ko po noon. At nung nakapasok, pero grace ng Panginoon mga kapatid, sabi ng HR noon, sige okay lang yan, makokorek naman yan. Kaya nakapasok ako sa kumpanya, even though na medyo ano na tayo, medyo high blood na tayo. But ito yung ano ko no,
yung simula taong 2010, 10 kasi yun, hanggang 2011, umiinom pa rin kasi ako noon eh. God is still working on me on the process of eliminating yung pag-iinom ko noon. Talagang lifestyle ko hindi ganun pa rin, 'di ba? So, yun yung hindi ko pa mag-give up. Hanggang dumating sa punto na actually I remember na nag-ano ako noon, party kasama yung mga client ko noon. Hawak-hawak ko yung bote ng Sanmig, no. Nandun sa Pasig kami. Nagulat ako, no. Sabi ko, this is not me anymore. Parang there's something, a still small voice na nangungusap sa akin. I know, yun ay Holy Spirit. Na hindi na ikaw yan, you're a new person, you're a new creation, di ni ikaw yan. So, habang tas-tas ko yung bote, sabi ko, hindi na ako to. Tapos sabay uwi. Because hindi na ako masaya. From that on, bumaba na yung blood pressure ko. Ang blood pressure ko ay from 180, imagine mga kapatid, 180, ang bata-bata pa, 180, possible na akong ma-stroke at the age of 23 because of my undisciplined life, because of the wrong choices, because of bad habits, because of vices na mga bisyo na hindi ko mag-give up because I am not self-disciplined po mga kapatid. And kung ano lang gusto kong kainin, kainin ng kainin. And my entire life journey up to now, dumating sa punto na ano na naging Kristiyano na ako, ganyan-ganyan. Dumating sa punto na bumalik ulit yung aking mataas na cholesterol, no? Pero hindi na ako high blood. Mga kapatid, praise God nga eh. Pero yung mataas yung cholesterol ko. Pero syempre, pag mataas ang cholesterol mo, pwede ka pa rin ma-stroke o pwede ka pa rin anong mangyari sa'yo, no? Kasi meron pa rin yung tridor nga na sakit po, yan, yung mataas sa cholesterol and leads to other cardiovascular diseases. Recently lang, last year ba? Itong year na to, gumaling na kasi ako talaga nung December, November ata last year. Gumaling na ako sa November, gumaling na ako sa cholesterol. Bumaba na, nag-normal na. Eh ano na ngayon, na-discipline ko nga yung buhay ko noon na kasi puno panay-panay fasting din tayo noon eh. Tapos talagang naka-Daniel fasting din tayo, hindi na tayo kumakain ng masyado ng mga pork talaga and chicken. So we trying to eliminate na yan sa buhay ko talaga at yung mga sugar. At blessing in disguise mga kapatid, yung sugar ko, hindi na ako nag-ano, kasi diabetic nga yung family namin, no? So hindi pag ako ay kumakain ng mga sugar, karamihan sa mga pagkain na yon merong yeast or mga bread. Eh, may allergy ako sa bread at mga tinapay, lahat ng mga tinapay at dairy. So praise God, at that point, nakokontrol ako ng Lord, no? Blessing this guy sa akin yung allergy na yon na hindi ako nagiging diabetic, normal yung sugar ko. Pero bumalik siya noong January. Kasi kumain ako ng kumain ng masarap na hindi naman mga sugar. Yung mga manok, baboy, ganyan. Kumain ako ng kumain noon at bumalik yung bumalik yung cholesterol ko. Here comes January, nagano na naman tayo, naggamutan tayo hanggang I think last May, naggamutan tayo at okay na naman ako ngayon. So anong nangyari sa buhay ko, no? As I assess that my life, kahit ako ay naging Kristiyano na, nagkaroon ako ng undisciplined life in terms of my food. Minsan, 'di ba? Minsan talaga ah meron tayong mga resulta na ayaw natin pero tayo yung may kagagawan because sa kawalang disiplina po natin. Itong buhay po natin na ito na ibinigay ng Panginoon sa atin, ah binigay po sa atin ito upang magkaroon ng pagdidisiplina po sa ating mga sarili. Ang isang tao nga na hindi mo madisiplina, ay delikado po 'yan, 'di ba? Lalo na pagdating sa pagkain. Kaya nga yung tao, pag sinabihan mo na mag-prayer and fasting, pag nahihirapan siya mag-fasting, kung wala naman siyang health issues, naghihirapan siya mag-food fasting, ibig sabihin, ano siya, ang nangingibabaw ay ang kanyang laman.
Ang laman, ang gusto ng laman, yung cravings ng flesh. Masasarap, matatamis, matataba. Amen? Hindi lang yon, sa pagkain pa lang yon. Paano pa kaya ang lahat na nakapaloob sa mundong ito? And then ngayong gabi, this will encourage us to have a disciplined life, mga kapatid. If you want to be a good steward at magbuting katiwala, maging disiplinado po tayo sa lahat ng areas ng ating buhay. Amen? So balikan po natin ang ating ang ating verse po, no. So ano-ano po ba yung mga lessons on stewardship through discipline? Okay, let's start off. So first point po natin, first lesson natin is discipline starts from knowing that life is a race. Discipline starts from knowing that life is a race. Nagsisimula daw yung pagiging disiplinado, no, sa pagkaalam na ang buhay pala ay race. Sabi sa verse 24, do you not know? Hindi mo ba alam? Di nyo ba alam that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. And sa verse 25 sabi dito, and everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. So let me first phrase it po, no? I-explain ko po sa inyo itong verses na to. Kung makapapansin niyo po, si Paul po nagsasalita dito and he is talking to the audience of the Corinthian church. Ibig sabihin, Corinthian believers. So, ang si Paul, Apostle Paul is talking to the believers po doon sa simbahan ng Corinto. Alam niyo po ba yung Corinto napaka-competitive? Bakit po competitive? Ang Corinth Church po, doon po sa lugar po nila, sila po ay namumuhay sa sports. O sino po mahilig sa sports dito, no? Sa Pilipinas talaga, basketball po yung nangungunang sports na pinakilala ng lahat, no? So, uso dito yung mala-Olympics na mga palaro. So, sino po ba ang nakakapanood dito ng mga Olympics? Ganun po ang Corinthians. Napaka-competitive po nila sa sports, mga kapatid. Mamaya, ibibigyan ko po kayo ng more background doon sa kanilang doon sa kanilang palaro, no? Sa kanilang bayan, no? Si Paul, inahalin tulad niya na ang buhay pala natin ay katulad ng isang takbuhin o isang race o isang marathon na merong gold, merong prize rather, no? Merong prize na ikaw ay makukuha at the end of the race, no? So sabi dito, sa ibang translation, mababasa nyo doon na talaga ang daw, meron daw tayong takbuhin parang katulad ng isang athlete o isang atleta. Okay. Sabi dito sa verse 25, and everyone who competes for the prize, no? So doon sa ibang translation, sinasabi dito, sa lahat ng tumatakbong atleta, sila ay nag-undergo ng training. Okay? Sila nag-undergo ng training para makuha nila yung crown na nabubulok, no? Pero tayong mga Kristiyano, tumatakbo tayo para makuha ang crown na hindi nabubulok o hindi nasisira. Mamaya i-explain po natin 'yan. Since dito sa mga verses na to, mga kapatid, Paul is talking to us that life here on earth, our Christian life po ay isang takbuhin. Amen. Kung ikaw pala ay na-realize mo na takbuhin pa lang isang buong buhay, hihiga ka lamang ba? Uupo ka na lamang ba? Kung ikaw na-realize po at ako at ikaw na-realize po natin from the Word of God na ang buhay pala nating Kristiyano ay hindi pag-upo, kundi pagtakbo, what we will do? We will train ourselves to run para makatakbo tayo sa takbuhan nito. So meron palang training, meron palang hardship. Ano yon? Yun yung disiplina. Amen po ba? So hopefully everyone po ay nauunawaan po ang salita ng Diyos right now, no? When we come into our senses na ang buhay natin ay ganito, tayo po ay tatakbo. For example,
Naalala ko noon yung clinic doctor po namin, tumawag po sa akin, pandemic days yon. Tumaba ako talaga noon. Taba-taba ako talaga. Tapos, kasi nasa bahay lang eh. Tapos, ang taas ng cholesterol ko, bumalik na naman. Kasi hindi ako naging disiplinado eh. Tapos sabi, alam mo sir, kahit ano pong inom nyo ng gamot, kung hindi po kayo meron po kayong sedentary lifestyle, wala pong mangyayari. Alam mo, pinagalitan ako ng doktor. Ano ibig sabihin ng sedentary lifestyle? Puro upo. 'Di ba? So ibig sabihin pala, sa pag-upo, puro upo natin, wala tayong ginagawang pagdisiplina sa timbuhay, doon tayo napapahamak. Doon tayo nagkakasakit. Ganon din in the same way in our Christian life. Ganon pala, no? Pag hindi natin ginawa ang pagiging disiplinado sa Christian life natin, talagang maririp natin ang mga inani po natin, ang ating tinanim sa buhay po natin. Sa buhay na paglilingkod, sa buhay na paglalakbay dito sa buhay Kristiyano po natin. So doon pa lang, no, ang mga tao talaga kasi, pag hindi nila alam may isang bagay, sila po ay napapahamak. So alam niyo po ba ito, balikan po natin yung background. Ito po yung Isthmian Games na tinatawag, o yung parang Olympic Games po nung sa panahon ng Corinth. Ito mga palaro na po to, no, is second in importance to the Olympic Games, no. Were held every 2 years beginning in 580 BC. Nung panahon po ni Paul, alam niyo ang makikita doon, merong takbo. Ito sa paa. Yan, nakita niyo nakapaa lang sila, 'di ba? Ganyan daw para sila tumakbo. Meron ding wrestling. O 'di ba? Akala niyo wrestling ano lang 'yan, mga panahon ko lang ata 1990s, no. Pero hindi, matagal na pala 'yan. Jumping. May boxing na rin pala nung panahon na 'yun. May javelin at merong hurling at horse and chariot racing. Ayan. So ito pala yung mga palaro nung mga panahon na 'yon, no. And over the history, yung mga yung mga nananalo, ano po nakukuha nila? Crown. Crown. Ano po yung mga crown na 'yan, no? Mamaya papakita ko po sa inyo yung crown na 'yon. Ano yung napapalalunan po nila na 'yan? Alam niyo mga kapatid, sabi po sa John 17 verse 3, "Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent." Ano daw yung buhay na walang hanggan? Buhay na walang hanggan. Nakilala ka nila. Okay? Again, na kilala ka nila. So ibig sabihin talaga, no, it starts from knowing. It starts from knowing. Kahit nga yung mga unbeliever, 'di ba? Paano sila nakakilala sa Diyos? 'Di ba? Unang-una, kahit walang ano sa kanila mag-share ng gospel, when they look at the sky, the beauty and majesty ng creation ng God, marirealize na that there is a creator. Yun pa lang, no? Pero pag meron talaga nag-share sa kanila ng gospel, yun na, doon nila nalalaman na ang buhay na walang hanggan, walang iba ay not through Jesus Christ. Amen. Nagsisimula talaga sa pagiging knowing, 'di ba? Paano ka ba ma-motivate mag-gym? Paano? Kung alam mo ang health mo ay nag-deteriorate na, ay puro sakit ka na, at sabi sa iyo ng fitness coach, no, nutritionist o doctor, "Sir, ma'am, kailangan niyo po siguro mag-unat-unat, stretch and stretching, lakad-lakad po para mabawasan po yung cholesterol po ninyo." Tama po. So kung hindi mo malalaman 'yon, hindi ka magpupursigido, 'di ba? Katulad sa buhay ko noon, na-realize ko lang 'yan nung mataas na yung ano ko, sabi ko, magkakasal pa ako, mag-aasawa pa ako. Paano pa Lord, ako pala tapos high blood ako. Anytime baka pwede na ako ma-stroke, Lord, kung pababayaan ko yung sarili ko. Amen? So we know God is sovereign, God is in control. Pero control mo rin ang sarili mo. This, control mo yung mga choices mo sa buhay. Amen. You need discipline sa buhay mo. So hindi natin pwedeng isisi lahat sa demonyo. Ikaw yan. Amen? At ako yan. Hindi natin spirit lahat isisi sa demonyo.
because of our undisciplined life, 'di ba? Kaya may nangyari sa ating ganito. Pagdating sa finances, no, nung ang dami ko na-realize din sa finances, no, kasi may mga times din na ano ko yun, na mismanage ko yun ng mga unang panahon, 'di ba? Kung hindi ko nalaman yon na na-mismanage ko at hindi ko na amin sa sarili ko, I will not discipline myself in terms of finances. 'Di ba? I will not be a good steward. Again, sabi nga sa Hebrews 12:1 to 2, let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Ito pala, may takbuhin pala talaga tayo. Ano with endurance? Ano ibig sabihin ng endurance sa tinatawag? Patience. Pagtitiis sa Tagalog. No? Ang buhay pala lakbayin natin dito sa lupa. No? Katulad ng isang marathon, ng isang takbuhin, di ba? Ay punong-puno ng pagtitiis. Pero ang mata natin, no, nakatingin kay Jesus, who is the founder and perfecter of our faith. Amen? So, kung purong pagtitiis pala yon, ibig sabihin, pagtitiis equates to discipline. Hindi ka magtitiis, hindi mo maranasan ang word na pagtitiis o hardship kung wala kang disiplina sa buhay. Kristiyano po natin. Amen? Actually, itong verse na to, it talks about self-denial. Take up your cross and follow me. 'Di ba? Ito yung pagtitiis eh. Ang hirap kaya ang hirap mamuhay ang totoong Kristiyano na hindi lukewarm sa mundong ito. Amen po ba? Lagi ka nako-convict na ito yung tama, alam mong mali na to, 'di ba? Punong-puno ng pagtitiis eh. Punong-puno ng self-denial. Ganun talaga ang Christian life. Is a full discipline na tinatawag. And Paul is inviting Corinthian church to do their race, to run their race with endurance, with discipline. Amen po ba? Next, discipline ushers reward. Okay. Itong discipline pala to, no? Nag-i-invite, naghahatid sa atin sa reward. Amen. Katulad ng isang takbuhin, no, sa isang marathon, sa race, no. I remember noon, tumakbo ako sa isang marathon noon. I think 3 kilometer lang 'yon. 3 kilometer diyan sa may MOA. Ayan, sa Pasay Boulevard. 5 a.m. yun eh, 5 a.m. Siyempre, dinisiplina natin ating mga sarili na hindi tayo puyat, di ba? Pag ikaw ay puyat, hindi mo dinisiplina ng sarili mo na matulog, tapos tumakbo ka, ano mangyari sa'yo? Patay ka. Di ba? Tapos tatakbo ka ng 3 kilometers, di ba? So, hindi po, ano yon. So, nagkaroon ako ng disiplina doon, and then I praise God, natapos ko yung, ano na yon, yung marathon na yon. So, yun po, no? Katulad nung isang race, meron pong prize. So nakakuha ko ng certificate at medal. Ang saya kaya na merong matapos mo yung race, no, na dinisiplin mo yung sarili mo, natulog ka, kinondisyon mo yung katawan mo kasi tatakbo ka eh. Mahirap naman talagang tumakbo. I remember nung tumatakbo ako noon, no, yung iba nagsi-selfie, yung mga yung mga yung mga kabataan nagsi-selfie. Pero grabe no, yung ano na ako, yung medyo napapagod na ako. Kaysa marathon naman eh, hindi naman puro takbo lang 'yon. Kapag napagod ka na, lakad-lakad, tapos takbo ka ulit, lakad-lakad, takbo ka ulit. Ganoon naman sa marathon. So nakita ko doon yung isa, yung isang leg niya, ano siya, ang tawag dito, putol, pero ano na siya, bakal na. Pero tumatakbo siya. Grabe, sobra ako na ano noon, sobra ako na encourage noon. Ito nga, no? Mahirap nga ang takbuhan at marathon, pero tumatakbo siya kahit isa na lang yung binti niya na totoo at yung isa bakal. Praise God, praise God. Kaya natapos ko din yung ano na yon. Talaga yung tao na yon, punong-puno ng disiplina sa buhay. So sabi dito sa verse 25, no, katulad ng isang atleta, tumatakbo siya sa nabubulok na crown. Ano yun? Pero tayo mga Kristiyano daw ay tumatakbo sa hindi nabubulok o hindi nasisira. Kasi nung sa Isthmian Games, no, kung doon sa tinakbuhan ko ay nakatanggap ako ng certificate or and medal, doon po ay may matatanggap
matatanggap sila na wreath made of laurel. Ito po siya. Oh. Ganyan po itsura niya. Nakikita niyo po sa inyong screen. Ganyan po ang kanyang itsura. And paano naman tayo mga Kristiyano sa spiritual sense, no? Meron po tayong tinatawag na heavenly crowns sa tinatawag. Yung na-mention po dito sa 1 Corinthians sa 24:25, ang crown po na na-mention dito is yung imperishable crown. Ano ibig sabihin nun? Ito yung reward na binibigay sa mga tao, mga Kristiyanong tumatakbo sa kanilang race, no? Na nag-store ng treasure sa heaven, hindi dito sa mundo. Ulitin ko po, ito po ang yung mga taong nag-store ng treasure sa heaven, hindi po dito sa earth. Their focus is na mag-imbak ng treasure sa heaven. Hindi po dito sa earth. Sila daw po yung makakatanggap ng imperishable crown. Actually, maraming crowns pa na tinatawag. Meron pong the crown of rejoicing. Sila daw yung sila daw yung mga nagre-rejoice sa mundo na kasi paparating na ang Panginoon. Sila daw yung bibigyan ng crown of rejoicing sa 1 Thessalonians 2:9. At ano naman yung ano to? The crown of glory. So ito naman yung mga ay sorry. So ito naman yung mga bagay na ay sorry. Wait lang po ah. So ito naman yung mga reward na ibinibigay sa naglulong for God's love, no? His nature. Sa 1 Peter 5:4. Sila naman yung bibigyan ng crown of glory. Yung crown of life, nabasa natin to sa Revelations 2:10. Ito daw ibibigay sa mga believers na nakapagtiis sa lahat ng pagdurusa, persecution para kay Jesus hanggang kamatayan. Sila daw yung mga bibigyan ng crown of life. Kaya mga kapatid, kung ano man ang pinagdadaanan mo, kung nape-persecute ka, itakbo mo. Huwag kang mapagod sa pagtakbo sa buhay mong Kristiyano. Sa 1 Timothy 4:8, no, sabi naman doon, ibibigay daw naman yung crown of righteousness to those who depend on righteousness of Jesus, not on their works. Amen? Again, ang basis naman ng ating pananampalataya sa ginawa sa pananampalataya natin kay Lord, kay Jesus. Hindi self-righteousness ang tawag dito ha. The righteousness, the imputed righteousness of God, of Jesus Christ to us. Of what Jesus did on the cross, we are justified. Di ba? So those who depend on the righteousness of Jesus, kaya sila nakagawa ng mabuti, hindi vice versa. Hindi ka gumagawa ng mabuti para lang maging religious. Baliktad. Because righteousness, the Holy Spirit is in you, you have the fruit to bear holiness sa buhay po natin. So those people will really have the crown of righteousness. So paano makukuha yung mga bagay na yan? Makukuha po ba natin yung mga crown na yan? Pagdating natin sa heaven, no, hindi lang naman eternal life ang ating makukuha. Yung mga reward na yon, yung mga corona na yon. O sino dito ang gusto makatanggap ng mga isa sa mga corona na mga nabanggit sa Bible? Ay ako po, gusto ko po, no? Sino po ba dito ang gusto din na nasabi din ni Jesus na nagpe-prepare siya ng mga mansion sa atin, ay ng mga rooms, no, in the mansions, in the mansion in heaven. So sino po ang gusto? Ako, di ko alam. Maaring iba kay Tate Rev, no, kay Sis Bev, kay Sis Vele Jean, Brother Eric, o kung sa bawat isa, iba-iba ang laki ng room po natin doon sa heaven, no, o house natin sa heaven. Di na to alam. Si Lord lang po nakakalam. But He is already preparing for us. But, syempre, kaakibat lang yon ng mga ginagawa nating pagtitiis, paglilingkod dito sa lupa. Everything will be rewarded. Ikaw, sino bang gustong ma-reward? Kung sa trabaho mo, gusto mo ma-reward ka, ma-promote ka. Amen. 'Di ba? How much more? Hindi po baliwala. Our labor is not in vain. Yung mga pagtitiis natin, kung paano mo disiplina ang sarili mo, naman na sa buhay na to, Kristiyano, may reward po yan. Hindi ka man ma-reward dito sa lupa ng mga tao, i-reward ka ni Lord. I-reward ka ni Lord
sa kanyang muling pagdating. Amen? In the new heaven, in the new earth, new Jerusalem. Philippians chapter 3 verses 13 to 14. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God through Christ Jesus is calling us. Grabe no? Grabe pala si Paul. Talaga, nilulong niya yung heavenly prize. Yung past na yun. Kalimutan mo na yun. Mag-focus ka sa takbuhin mo ngayon. Huwag nang balikan yung dapat balikan ng mga nakaraan. Ano po yun? Mga past heartaches, 'di ba? Past sins, past old habits, 'di ba? Yung mga yon ay dapat tinatalikuran na. Huwag na binabalik-balikan. If you now on Christ, if you're now really in Christ rather, meron ka ng spiritual discipline sa buhay mo. Disiplinado ka na. Hindi ka ang buhay mo ay may patutunguhan na, no? Sa price na ibinigay sa atin ng Panginoon. Walang iba siya mismo, ang Panginoong Hesus. Na makikita natin siya sa heaven, no? Praise God. Tapos haharap tayo isa-isa at koronahan niya tayo based on our works, no? Na ginawa natin dito sa lupa. Kung ano man yung ginawa nating paglilingkod. Amen? Talagang may rewards ang Panginoon sa atin. Next, discipline manifests spiritual authenticity. Discipline manifests spiritual authenticity. Ano ibig sabihin nun? Pag ikaw daw ay disiplinado sa buhay kristyano mo, nagmamanifest yung pagiging totoo natin. Pagiging totoo natin. Amen? Nabalikan niyo yung mga ating pag-aaral nung last time. I think yung kay kay Sister Rochelle, nabanggit doon na napakahalaga ang pagiging totoo sa harap ng Panginoon. Ayaw niya ng mga hypocrite o peke. Amen? So sabi doon talaga, yung discipline ang magtutulong sa atin na maging totoo tayo sa ating pananampalataya. Amen? Sabi nga ni Paul sa verse 27, but I discipline my body and bring it into subjection lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. So katulad ng sinasabi ni Paul, no, he disciplined himself. Siya ay maglilingkod, siya ay apostle ng Panginoon. Dinidisiplina niya ang sarili niya para hindi po siya ma-disqualified. Ano ibig sabihin noon, no? Preacher siya. He must preach what he preach. Ibig sabihin, he must walk the talk. No? He must act what he preaches. Amen? So siya muna sa sarili niya, no, na siya ay ka-approve sa Panginoon. 'Di ba? Habang ginagawa niya yung paglilingkod na yon. Alam nyo, sabi sa Philippians 2:12, sabi dito, therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Bibigyan ko na emphasize yung workout. Ang disiplina talaga ay tumutulong sa atin para maging totoo tayo sa spiritual natin, sa paglakad natin sa Panginoon, no? So meaning, nauna nang sinabi ni Paul sa Philippians 2:12 na tayo i-workout doon natin. So bakit ba yung mga tao pumupunta sa gym? Nagwo-workout sila, 'di ba? Nagwo-workout. Wino-workout nila yung kanilang mga katawan. Meron na silang mga katawan. Amen. Meron na silang mga muscle. Ano nang gagawin? I-workout mo yung muscle mo diyan para yan lumaki. 'Di ba? Tayong mga tao, kung tayo po ay naalala natin ng mga school or elementary, high school days po natin, sa biology class, no? Ang tao talaga ay meron ng muscle, 'di ba? Bukod sa fats, meron tayong mga fats, meron din tayong muscle. Meron na tayong muscle. Paano ba't yung sa iba, malaki yung muscle nila? Yung iba, halos parang hindi mo nakikita yung muscle. Kasi nga hindi nila wino-workout. Okay, so dito, in sense, with spiritual sense, yung sinasabi dito, work out your salvation, ibig sabihin, may salvation na. Okay? Hindi sinabi dyan, work out for. Ang sinabi dyan, work out your own salvation. Ibig sabihin,
Ikaw ay Kristiyano na, you are saved, no? Through the blood of Jesus Christ, you have been forgiven. So, exercise your salvation. Exercise your faith. Exercise your spiritual muscle. I-work out mo, no? Ano pa? With fear and trembling. With fear of the Lord and trembling. 'Di ba? Even demons fear, no, at nanginginig pa sa Panginoon. Demonyo na ngayon nanginginig pa sila, no, sa Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Tayo pa kaya mga anak ng Panginoon? We must have the fear of the Lord. We must work out our salvation. We must exercise our spiritual muscle, our faith muscle. We must work it out, 'di ba? Kaya 'di ba in our walk with Christ, no, iba-iba talaga ang mga Kristiyano. Meron iba na alam mo naman na save sila, pero dahil hindi nga sila nagwo-workout, 'di ba? Ano sila nagwo-workout? Sila yung madaling magbumalik sa mga past sins, no? Sila yung madaling mawala sa church, tapos babalik na naman, 'di ba? Sila pa yung nananatili doon sa elementary phase na dapat nasa high school na sila or dapat nasa kolehiyo phase na sila. 'Di ba? Kasi 'di ba in our spiritual work or spiritual journey with the Lord, there are levels na kailangan nating ipag-graduate ng ating mga sarili. Kaya nga 'di ba sabi ni Paul noon, I remember, sabi ni Paul na tuturuan ko po ba kayo? Babalik na naman tayo sa mga elementary teaching. Dapat nga kayo nagtuturo na kayo sa iba, eh. Kayo na yung nag-handle eh. Amen po ba? So dito talaga, we must discipline ourselves. We must work out our own salvation. Pag sinasabi mong Kristiyano ka, work it out. Ipakita mo. Ipakita mo na if you have faith, ipakita mo that you are walking in the fear of the Lord, walking in holiness, walking in loving the Lord. Work out your faith muscle. Hindi po madali ang pag-work out. Kung sa literal nga ng pag-gym yung iba, I think sabi, January, no, 'di ba? Katapos ng mga December, marami pong marami napakain. Pagdating ng January, ang dami po niyan sa gym. Ayon sa survey to ah. Tapos, mawawala na yung mga bandang February, March, wala na. Nag-give up na. Tinamad na. Bumabalik na naman yung dati nilang katawan. Bumabalik sila sa unhealthy habits. Tumabalik yung mga cholesterol nila, high blood nila, na dati na sana, healthy na sana ulit yung katawan nila. The same way with our faith journey, with our spiritual sense, no? So ang tanong ko po, how are we with our spiritual walk with God? Do we work it out with fear and trembling? Kamusta? Kamusta yung mga faith muscle natin? Or may 1 inch na ba, 2 inch na ba yung ano natin dyan? Yung faith muscle po natin. We must work it out. Or else, we will be like lukewarm churches na nasa gitna tayo, hindi mo malaman kung nasa gitna, mainit ba o cold, na sinasabi ni Lord sa Book of Revelation. And easily be tangled by the worldliness, no? By the sin who deceits us. Sabi nga sa 2 Timothy 2:15, work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Be a good worker, one who does not need to be ashamed and who correctly explain the words of God. Even nga si Paul, di ba, yung sinasabi niya, ayoko ma-disqualify yung sarili ko. Ako yung nagpipreach tapos ako parang hindi ko naman din siya ginagawa, no? Hindi ako approve. I'm not worthy, Lord, parang I'm not worthy to present, no, to preach that kung hindi ko naman ginagawa, no. Talagang actually napakalaking responsibilidad po 'yon sa bawat isa sa atin. The greater the calling, this the greater responsibility to be authentic, to be genuine in our walk. Talaga mahirap talaga kung tutuusin. Sabi nga dito, be a good worker, na approve ka ng Panginoon. Ibig sabihin, you are really na hindi ka nahihiya na i-explain ang mga katotohanan sa salita ng Diyos. Because alam mo sa sarili mo that you are working out your salvation, no? Hindi naman ibig sabihin na self-righteousness 'yon, no? Ibig sabihin lang nun, you exercise your faith muscle. You exercise
that you are a child of God, that you are not part of this world anymore. Amen? Hindi na nakikita dapat yung mga dating tayo. Work it hard, mga kapatid. Hindi po yun madali ang magdisiplina ang mga sarili. Di ba yung nakita ko sa inyong video kanina? O na 24 hours, no, ng mga, at maging nung topic natin with Dieng last week, no, pinakita doon na how to balance our life, the ministry, God, love life, work, family. How do you balance it? We balance it with discipline. 'Di ba? Know your priorities. Kung di natin i-discipline yung sarili natin, no, wala po. Everything will be in chaos. Kung di natin alam kung sino yung priority natin, enemy will come in, temptation will come in, at lalagapak po tayo sa buhay, paglilingkod o sa buhay Kristiyano po natin. Napaka-importante ng discipline. Lalo na yung curriculum natin. Habang ginagawa ko to, no, as convicted as well the curriculum. Because curriculum itself is a discipline. It's a spiritual discipline. No? Kung sa ibang churches ang tawag nila yung parang devotion na tinatawag. It's just the same. Pero dito sa curriculum natin dito sa TGPN is more ano kasama dito yung pagkain, kasama exercise. Napansin nyo? Hindi lang siya yung intimacy na tinatawag, yung reading, worship, prayer, at ministry. Hindi lang yon. Mapapansin nyo dun sa report, may kasama ding food intake at exercise. Bakit nandun yun? Spiritual discipline po ang curriculum. Hindi mo pwedeng sabihin na temple of the Holy Spirit ang katawan mo, pero nandun ka sa area ng unhealthy lifestyle. How God will use you effectively if you are on the hospital, stroke, high blood, how God will use you. How you will be, how am I be a good preacher if kung sarili ko katawan na sinasabi ko temple ng Holy Spirit na pabayaan ko. Amen po ba? Does it make sense? Kung hindi ako nag-exercise, no? Actually, pag hindi ka nag-exercise, it shows laziness. God hates lazy slut. Slut, no? God hates laziness. 'Di ba? Sinasabi sa Proverbs, no, talagang you must be maging masipag tayo. Ano pa ba? Kung ikaw ay nandun sa area ng palakain, uncontrolled eating, it shows the sin of gluttony. Di po ba? So hindi natin pwedeng ihiwalay yung physical sa spiritual because the physical, the body is the temple of the Holy Spirit. Di ba? What is inside is manifesting on the outside. Amen? Kung di ba, ganun naman talaga eh. Example, if your heart is really dark, masasabi ng bibig mo yun eh. Huwag mo sasabihin na, kabaga, ay, nasabi ko lang yan kasi ano ko lang, nasabi ko lang kasi yun. Pero hindi ako yung ganun. Huwag natin lukuyin sa sarili natin. Because you have said that, because may anger issue ka sa heart mo na you need to deal with God. You need to forgive someone, kaya mo nasabi yun. Yung salitang yun. Because there is a heart issue beneath. Talaga, it's really difficult to discipline our life, ourselves. No, maging ako, sarili ko assess this message ng God. Mahirap kaya ang buhay disiplina? Mahirap. Sa work, papasok ka, kailangan hindi ka malate. Diba? Paano kung pagpagod na pagod ka na? Tapos hindi ka motivated magtrabaho? Di, you need to work eh. You need to, regardless of your feelings, you need to go on time sa work and do your best. Tama po ba? That's discipline. Diba? In your 24 hours, ano yung gagawin mo? Ilang oras ang percentage mo dyan kay God? Diba? We know na pag tinanggal mo si God sa equation, pagising mo, kain ka agad, di ka nag-pray, di ka nagbasa ng Bible, di ka nag-worship, ano mangyayari sa'yo? Diba? Diyan nakakapasok yung kaaway. That's the entry point of the enemy. Anger issues comes in, diba? Temptations comes in. You are vulnerable to the enemy because lack of spiritual discipline sa buhay natin. So ganun po talaga mga kapatid. We must be a good worker, one who does not need to be ashamed and who correctly explains the word of truth.
We must be an approved worker of God. But it starts with us, of how we discipline our lives spiritually. Do we read the Bible? If we are preaching that the people na mag-read sila ng Bible, kung ikaw mismo hindi ka nagpipreach, paano masasabing approved worker ka? Yun po yung sinasabi dito ni Paul. If we are telling the people to pray, kung ikaw mismo hindi nagpipray, di ba? Parang, does it make sense? A good leader must be a good follower. Kahit ako po dito ay nare-rebuke din po. Di ba po? And everyone is really subject to the Word of God, the authority of the Word of God. We must be disciplined ourselves, mga kapatid. Sabi nga sa Ephesians 5:15-16, look carefully on how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time because the days are evil. Ngayon tayo po ay nasa evil na talaga. Diba? So, andyan yung sinasabi sa sa Word of God na kaawa-awa yung mga tao na sinasabi yung evil daw ay good as yung good daw ay evil. So how you discipline your time, make the best of use of the time. Sa ibang translation, sabi dito, redeeming of the time. How you redeem the time or how you save your time. If you are a good steward rather, no, you will have a good stewardship of time if you are using it for the best. You are saving your time. Paano? By walking not as unwise. Ibig sabihin, you are wise in your walk with God on how you manage your time 24 hours. So talagang hindi siya madali. Talaga. So it's all about self-denial, take up your cross, and follow Jesus. That's discipline, spiritual discipline. Hindi po ang Christian life is not a walking in the park. Hindi po eh. Hindi rin tayo nasa isang luxurious ship, but ikaw ay nasa war ship. So if alam mong may war, you need to worship. Ikaw ay nasa worship, you need to worship. Amen po ba? Praise God. Romans 12 verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Amen. Again and again, if you discipline ourselves to the cravings ng flesh natin, ng world nito, hindi po madali yun. 'Di ba? Kaya nga tayo nag-undergo ng prayer and fasting. Actually, yung tinatawag ng ginagawa natin is corporate. Ibig sabihin, sabay-sabay tayo nagka-fasting. Pero how about, no? Na-try na po ba din natin mag-fasting na on your own? Yung hindi nagpapatawag yung pastor na mag-fast ka. Nag-fast tayong lahat. Kumbaga, on your own. Mga kapatid, praise God on that and glory to God sa buhay mo. Because that what God desires. Because in fasting, you are, andun yung self-denial na pinapatay mo yung sarili mo that you want to commune with God. 'Di ba? You are subjecting your flesh, na huwag sumunod. Huwag mo siyang sundin, no? Kung bakit, pero control mo yung flesh mo, hindi yung flesh mo ang mangingibabaw. 'Di ba? When we are in fasting, really we are driven by the Holy Spirit. We are not driven by the flesh. So let us continue that na tayo po ay let us do that yung mga spiritual discipline like fasting on your own, kahit hindi magpatawag ang pastor, do that for your own sake. For God's sake, gawin mo para sa sarili mo. Gawin niyo po. Kung alam mo na, kumbaga, may mga times din ako na na-realize ko yan, na hindi ko na kailangan hintayin yung kasi alam ko kunwari, ah, na na naman ako, kumbaga parang I was, kumbaga, uh, there are trials or even temptations na alam ko nagiging vulnerable na naman ako. Really, the Holy Spirit prompted me, fast, pray, go back to the place of spiritual discipline. Bible reading, intimacy with God, go back. Go back to that. Kasi kung alam mo naman sa sarili mo eh,
kung kailan ka mahina. Amen? So let us go back to the Word of God. First Chronicles 16:11, seek the Lord in His strength, seek His presence continually. So really, spiritual discipline yung intimacy natin kay God. 'Di ba? Hindi lang naman na ikaw ay naging Kristiyano, tinanggap mo ang Panginoon, nabaptize ka in water, tapos na ba yun? That's it? Eh kung, eh kung ano, eh kung tapos na yon, sana na nabaptize tayo, kinuha natin agad ni Lord. Hindi pala eh. Meron pa tayong purpose dito. 'Di ba? To go and make disciples. But, sabi ko nga 'di ba, sabi natin, tutunan natin for the past week, ang ministry naman natin na hindi naman yung mga ibang tao. First ministry natin is to sit at the feet of Jesus. To seek the Lord in His strength. Seek His presence continually. That's our very first ministry. Amen po ba? When we become Christians, nandun yung pag-ibig ng Diyos. Na-enjoy natin tong walk na to. Although it's a life of discipline tong buhay natin, na-enjoy mo because you are loving the Lord, you're letting yourself to be loved by God, na may ama ka, may best friend ka, may leader ka, may Lord ka, may Savior ka, may teacher ka, may Father ka, who walks with you every day, who loves you as His Son. Amen? Praise God. Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Praise God on that one. So really, spiritual discipline comes with intimacy. Actually, nandun naman talaga yung intimacy, nakapaloob doon ang intimacy sa Panginoon. So let us discipline ourselves or else God will discipline us. Ito po yung ginagawa ko to, nagpapap lang itong revelation na to from God. Di ba dumarating tayo sa punto na na parang napariwara tayo, Kristyano na tayo. Meron doon one time na nakristyano na siya. Napanood ko to nung isang araw sa TV. Testimony to, isang Kristiyano to. Nakilala na siya sa Panginoon. Tapos, bumalik siya sa dati niyang buhay. Ano po yon? Aning bumalik siya sa dating buhay. Bumalik siya sa pagda-drugs, pag-iinom. As dumating siya sa punto na nag-pray siya. Sabi niya, Lord, hindi ko na kaya. Take away from me in this situation. Hindi niya talaga kaya. Pero nag-pray siya ng ganun. Kapag hindi niya na kayang labanan yung tukso eh. Nag-indulge siya uli sa kasalanan. She go back to that life again. Drugs, ganyan. Sinagot nga siya ng Panginoon. Bakit? May mga dumating ng pulis. Andun yung friend niya. Nandun siya sa kalakaran ng drugs. Nahuli siya. Alam niyo yung pagkahuli sa kanya, sabi niya, Lord, masakit, pero may peace ako. Alam to yung answer prayer mo sa akin. Alam niyo, ang grace ng Panginoon at ang pag-ibig ng Diyos, no? Alam mo yung grace ng Panginoon na sa atin at mercy ng God? Hinahayaan niya tayo na i-discipline natin yung mga sarili natin na in our life, ibig sabihin discipline in our spiritual walk, not to go there, kundi man pinapupuntahan ni Lord, huwag ka pumunta, di ba? Not to watch this, not to go with this kind of people. Yun ay form of discipline sa buhay mo, di ba? Ikaw ay nakikisama pero hindi ka nakikisama. Amen po ba? That's a discipline, di ba? Yun yung part mo, di ba? Pero ano yung sinasabing God will discipline us? For Hebrews 12 verse 6, for the Lord disciplines those He loves and He punishes each one He accepts His child. Like dun sa ano na yon, doon sa doon sa story na yon, doon sa testimony ng girl na yon, yung Christian woman na yon. Bumalik siya sa doon sa dati. Dahil hindi niya na nga kaya i-discipline yung sarili niya, she was already driven by flesh again. Huminga siya ng tulong kay Lord. Ayun nga, God disciplined her, punished her through imprisonment. Nakulong siya. Eh, yun yung consequence at parusa niya. Pero, disiplina ni Lord yun. Pero, nagulat nga ako dun sa ano eh.
nung nag-strike siya sa heart ko, sabi niya, pero I am thankful because I know this is the answer from God. Alam niyo, oo, pwede naman tayo magpadisiplina sa Panginoon pag hindi na natin kaya, pero wag na natin hilingin umabot tayo sa ganoon. Ang hirap, ang hirap. Ako naranasan ko din madisiplina ng God. How many times in my Christian journey, lalo na nung nag-backslide ako. Ang hirap, ang sakit, napaka-painful. Yung tipong parang sabi ko, Lord, di ko na kaya, pero deserve ko to. Deserve ko mapalo mo, Lord. Hindi ako naging mabuti sa iyo, Lord. Hindi ko naging mabuting katiwala sa ganito, ministry, lahat ganito na ibigay mo sa akin, finances. Hindi ako naging mabuti, Lord, katiwala. Sorry. Sakit, Lord, pero kailangan ko pagdaanan, Lord, para matuto ako. Na-utter ko yun sa Panginoon na, pero may peace naman. Kasi alam ko, in Lord's discipline, in the Father's discipline, there is love. The Lord is disciplining me and us, not to destroy us, but to restore us. Because we are His children. That's the revelation from God. He disciplines us because He loves us. Even though na yung suffering natin ay hindi madali, but it needs to be done, it needs to be accomplished. Kailangan mangyari for us to be corrected, for us to be pure, for us to be refined. And pagdating ng panahon, magiging testimony mo. Yun. Because He loves you and He wants people to know Him. He is just. At the same time, He is gracious. Amen. Mga ganun mga kapatid, praise God. So, mga kapatid, let us be good steward through discipline. We cannot be good steward ng time, ng talent, or ng treasure na ibinigay sa atin ng Panginoon kung hindi natin ididisiplina ang ating mga sarili. Every day, sa oras pa lang, si Lord binigyan ka ng 500,000 o kahit 10,000 lang, mababalan sahod mo. Kung kaya hindi mo idisiplina ang sarili mo dyan, how God will trust you with more finances, with more wealth? Kung sa maliit pa lang, hindi ka na niya matrust. How God will give you more accountability and responsibility in the ministry. Kung yung isa lang, hindi mo na nga ma-disciple, hindi mo na nga ma-sharean. How God would give you other gifts, no? You are longing for spiritual other gifts so that God can use you more. And in the first place, nakaupo pa rin tayo at hindi tayo tumutulong sa gawain ng Lord. Mga kapatid, let us be good steward. We must be disciplined in all areas ng ating buhay. Amen. Mga kapatid, sa ating pagkatapos, remember po natin to lahat ng to. Must have a disciplined race of life. Na ang buhay pala nito, kagaya ng sabi ni Paul, ay buhay ng isang takbuhin, a disciplined Christian. Discipline starts from knowing that life is a race. Discipline starts from knowing God. Discipline ushers toward, katulad ng isang atleta, kailangan natin dumaan sa hardship, pagtitiis, trials, temptation sa buhay na ito. Kailangan natin pagdaanan ng dapat pagdaanan. Ang masasakit, kailangan pagdaanan. But there is a reward, eternal life, and crown of righteousness, crown of glory, crown of life na ibibigay sa atin ng Panginoon when we come to Jesus face to face. And discipline manifests spiritual authenticity. When we discipline ourselves, it helps us to go back to our true identity. We are a child of God. Wala na tayo dun sa darkness. Ang totoong ikaw ay anak. Hindi na ikaw by your sin of the past. Amen? Praise God. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Hallelujah. We praise you.
We honor you. We glorify you, O Lord. Lord, we know, Lord, na we are imperfect. We are all subject in your holy grace, O God, in your rich mercy on us, Lord. We know that you are just, Panginoon, and you are our source, Panginoon, and you're the owner of our lives, of everything in this earth. Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon, and how we manage our life, Lord. Kung kami ay naging undisciplined po sa buhay namin, buhay walk. We know, Lord, ang buhay na ito, Lord, is not an easy, but Lord, it will be easier when we rest on you, rest in your presence, na kahit may trials man kami naranasan, there is peace. In your love, in your presence, there is love that drives out fear. Na kahit anumang kinakaharap namin, gumagaan ng lahat. Dahil nandyan ang iyong pag-ibig, nandyan ang iyong kapayapaan na nasa amin. Panginoon, help us, Lord, to run the race, Lord, na ibinigay mo sa amin itong buhay na ito. Help us, Lord, to be a good steward. Lahat ng meron kami, ang pera, ministry, family, relationships, work, career, our relationship with you, even our own body, Lord. Help us, Lord, to be a good steward through disciplining ourselves. But Lord, we are so thankful sa mga pagtutuwid, sa pagdidisiplina mo rin sa amin, Panginoon, na is really a form of your love, Lord. That those times that you are disciplining us, we are being corrected and refined because we are holy, because you are holy. We are chosen, we are beloved, and we must be a light of this world because you are the light. Father God, maraming salamat, Panginoon. Lord, na ikaw po ang worthy to be praised and honored ngayong oras na ito, Jesus. Because of your blood, because of your amazing grace. That's why, Lord, meron kaming ganitong pag-aaral na pagtitipon. We love you. We honor you. Holy Spirit, continue to take over our lives, Lord. We glorify you. We love you, God, Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Amen. Glory to God po, mga kapatid. Amen. Amen. Napakaganda at timely po ng message na ating narinig. Maraming salamat, Pastor Sam, sa pag-share ng salita ng ating Panginoon. So, wala po muna tayong conclusion ngayon. Take away ngayon. Diretso conclusion na po tayo and I will now call on Nanay Ruth for that. Nay. Praise God. Amen. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay nagkasama-sama muli at salamat sa inyong mga panalangin na kami po ay nakabalik ng matagumpay na puno ng pag-iingat sa amin pong naging pagpasyal at pagmisyon ni Reverend Lynn, ng Nanay Lynn nyo. Praise God. So God bless everyone to all of your prayers. And I want to take this opportunity kasi ilang panahon na hindi nyo ako nakasama. Praise God at salamat sa ating tagapagsalita, sa ating Pastor Sammy sa napakagandang tema ng stewardship through discipline na naabutan ko parang kalahatian na yata. Ganun. Pero kung atin pong papansinin, praise God, ang ganda, parang paulit-ulit na pinapaalaala sa atin ng Panginoon itong salitang pagiging mabuting katiwala ng Panginoon. Ano po, na lahat tayo, sabi ng mga ngaral, chapter 12, verse 13 to 14, lahat tayo ay haharap sa Lord. Ano po, kaya mayroon tayong mga pangangaral ngayon para tayo ay mapaalalahanan na lahat ng mayroon tayo ngayon ay isusulit natin ito sa Panginoon. Buhay, lakas, oras, trabaho, pamilya, talento, ministry, finances natin,
yung ating spiritual journey, wala pong makakaligtas. Ano po, lahat po ay haharap upang timbangin ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, mayroon siyang parable na binanggit sa atin na sinukat pero hindi umabot at tinimbang pero kulang. Kumusta ka po ngayon, kapatid? Kumusta po ang bawat isa sa atin? Ang pangungumusta ko po ay yung atin pong dalawang klase ng atin pong kalalagayan ngayon. Yung tinatawag po natin na how are you in the Lord and how are you to yourself. Kasi hindi na natin pakikialaman yung iba. Ano po, hindi na natin pakikialaman yung kasama natin sa bahay. Kundi yung sarili natin, kumustahin natin ngayon sa Panginoon. Alam niyo po, pagdating ko ng isang gabi galing po ng Hong Kong, dapat ako'y magpapahinga dahil ako'y pagod. Dahil almost 22 hours po ako nagbiyahe. Dire-diretso po ako. Pero pag upo ko dito sa upuan na itong kinaupuan ko, ako'y umiyak sa Panginoon. Dahil sabi ko, Lord, you are so good to all of us. You are so faithful to us, Lord. You just not listen to us, but you answer us. Hindi lang nakikinig si Lord sa atin, kundi sinasagot niya tayo sa ating mga panalangin at kalalagayan sa buhay. Sabi po doon sa tinuro ni Pastor Sammy in 1 Corinthians, I make my body to do what I want it to do. Kumbaga, inuutosan ko ang aking sarili, madaling mag-utos sa iba. Lalo pag nanay ka, lalo pag tatay ka. Ano po? Lalo kapag ikaw ay leader, ikaw ang mataas. Madaling mag-utos sa iba, madaling magpasunod sa iba dahil matatakot sila sa atin. Dahil tayo ay nasa authority. Pero ang pinag-uusapan dito, tayo sa sarili natin, sa harapan ng Panginoon. I make my body to do what I want it to do. Sabi ng easy version. Ano po? So, sabi dito, because I want myself to present it to God. And may the Lord receive myself and approve myself. Sabi ng 2 Timothy. O mga kapatid, hindi tayo ang mag-a-approve ng ating mga sarili. Ang mag-a-approve sa atin ay ang Panginoon. Hello po? Kaya nga, mayroon pong halimbawa doon sa parabola ng Lord sa Matthew 24 at saka sa Matthew 25 na sabi ng Panginoon, hindi kita nakikilala. Nung pinipresent niya na ang sarili niya, sabi ng Panginoon, hindi kita nakikilala. Nakakatakot, mga kapatid, at ito'y seryosong mensahe ngayon dahil tayo po ay mga pinagkatiwalaan ng Diyos ng buhay na ito. Ano po? Alam nyo yung a day before ng flight namin na bubagsak po yung aeroplano, na may 200 po yung namatay. Talagang nakakaramdam ng takot si Revlin, yung kasama ko, si Nanay Linyo, kaasawa ni Tatay nyo Rev. Dahil po, sabi niya, nakakatakot kasi first time niya sumakay ng eroplano. Pero sa puso ko, sabi ko, Lord, ano man ang maramdaman namin, bahala ka na sa amin po, Lord. Kung pagtitiwalaan mo pa kami ng buhay na ito, magagawa pa namin yung pinagagawa mo. At kung hindi mo na kami pagtitiwalaan ng buhay na ito, kukunin mo na ang buhay na ito, sa'yo naman ito, you are the giver and you are the taker of our life. Alam niyo po, ipapa-approve natin ito kay Lord. Kaya inuulit-ulit kanina ng mensahe that we need to discipline myself. Ano po, nasabi dito, ano po, hindi pwedeng maghiwalay yung ating spiritual life sa ating physical na buhay. Ano po, dahil itong physical na ito is the carrier of our spirit. Kaya hindi natin pwede sabihin, spiritual naman ako, okay naman ako kay Lord. Pero hiwalay yung ginagawa ng katawan mo sa gusto ng spirito.
Diba? Lagi kong inuulit sa inyo, we are tripart being. Ano po? Magkaaway lagi itong si katawan at saka itong si spirito. Ang mag-best friend itong isipan at saka itong si katawan. Dahil kung anong iniisip niya, gusto ng katawan, dahil magbibigay ng kasiyahan sa kanya. Pero yung ating spiritual, it's all about the things of God. It's all about the spiritual things of God. Na ayaw naman itong katawan dahil ang gusto nito mga bagay sa mundong ito. Diba tayo, dinidiktahan tayo ng ating katawan, masarap yung matatamis, masarap yung mga taba, masarap yung matulog, masarap yung ika nga po yung mga pagkain diyan sa daan, mga street foods, sabi ng ating katawan. Ano po? So, hindi pwede po na maghihiwalay po yung ating katawan sa kagustuhan ng spirit. Ano naman ang sabi ng spirito? Wait lang. Hiniram mo lang yung buhay na yan, sinisira mo naman. Ano po? Kanina nagpa-check up ako ng aking mata, sabi ng aking optometrist, sabi niya, bakit ang taas ng grado ng iyong salamin? What happened to you? Sabi niya ganun, paki-check ng sugar mo. Sabi ko, actually po, as of now, naka-low carb at saka ako po yung lahat. And praying na ma-maintain ko po ito. Kaya po gabi-gabi, nag-exercise po ako, nagsusumba ako, ano po, nagtanggal kami ngayon ng rice, nagtanggal kami ng mga sweets. Bakit po? Para itong katawan na ito, ano po, na kinalalagyan ng ating spirit, ano po, ay maging malakas at magawa nito, ma-fulfill nito yung pang-eternal na bagay. Ano po, kasi ito, temporary lang itong katawan natin, lahat tayo mamamatay. Pero yung nakatira dito, yung ating spirito, ano po, is for eternal destiny. Ano po, kung ano ang ginawa ng katawan, ano po, ay mayroon pong result sa ating spirit. O, di ba? Sabi ng katawan natin, ayaw kong magbasa. Sabi ng spirit ba, kailangan mong magbasa. Paano ako? Paano ang aking pagkain? Sabi ng katawan, ayaw kong mag-fasting. Sabi ng spirit, you need to do it for you to be strengthened in your spirit. Lagi nilang malakas katawan mo, yung spirito mo hindi na malakas. Di ba po magkahiwalay yung gusto nila? Ano po? So, sabi ng Panginoon, be a good steward of God. Ano po? Sabi ng Lord, we are brought by a high price of God. Binili na tayo, hindi na natin pag-aari ang ating buhay. Dahil tayo ay binili ng Lord sa halaga na kung saan po'y buhay niya ang pinagbayad niya sa atin. Mananagot talaga tayo sa Panginoon. Kaya nga po, kung titingnan po natin, ang sabi po ng Romans 1:16, ano po, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya, mga Hudyo man o hindi mga Hudyo. I am not ashamed, ano po, to share the gospel of God. Dahil ito yung ikaliligtas ng mga sumasampalataya. Kaya po, hindi ako nahihiya sa inyo na kayo'y pangaralan. Sabihin nyo na sa akin, si nanay, ang habol lang yan ay ganito. Si nanay, ang inisip lang yan ay ganito. For whatever it is. Ano po, si nanay, palagi na lang gagalitan kami, lagi na lang kami napapaalalahanan, lagi na lang kami nasisermonan, lagi na lang kami na i-check, i-correct. It's okay, whatever it is na nasa isipan ng mga nakikinig sa akin. Dahil sabi ng Panginoon, I am not ashamed of the gospel of God. Bakit? Dahil ito ay ikaliligtas mo. Kung ikaw ay susunod, ito ay ikabubuti mo. I am like the parents, ano po, na sabi nga, walang magulang na nag-isip ng masama sa anak. Palaging ang hangarin ay mapabuti ang anak, yung mabubuting magulang po ito ha. Likewise, in the spiritual race natin na sinasabi ni Pastor Sammy, kaya nga mayroon tayong tuwing Sabado, at least man lang makapakinig ka ng pangangaral. At least man lang mabalansi ka ng salita ng Diyos. Kasi pwedeng basa ng Bible, pero pwedeng kinukuha mo lang yung verse na sang-ayon lang sa'yo, na magpapasaya lang sa'yo. Pero kapag kumukontra na sa'yo, ayaw mo na ng verse na yun, ayaw mo na ng talatang yun. Now, mayroon tayong mga pangangaral na ito para tayo po ay mabalansi. Para tayo po ay maiayos, mai-align tayo, maihanda tayo
sa pagharap natin sa Panginoon. Tandaan po natin, ayan na po, nangyayari na, sunod-sunod po yung bagsak ng mga eroplano, paglubog ng mga barko, sunod-sunod po yun. Ano po? Kung titingnan natin, parang hindi na nakakagulat, hindi nakakatakot kasi sabi ng Bible, bago ako dumating, ito ang magaganap. So it is now in the prophecy. Ibig sabihin, pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Ano po, tingnan natin, napakalit ng Israel pero hindi natatalo. Napakalalaki ng mga bansang nakapaligid sa kanya pero ang sabi ng Lord, ito yung timetable natin. Kapag ito'y pinagkaisahan na ng 10 bansang itong malalakas, ano po, pinakita na sa atin, sabi nga dyan, in-expose na sa atin, ano ang may pinakamalalakas na missiles? Ano po? Russia and China. Diyan sila nag-invest. Tayo, wala tayo niyan dito sa Philippines. Ano po? Ibig sabihin, pag ibinigay na ng Panginoon ng Israel sa kaaway, pansamantalang matatalo sila, panandaliang sila ipagkakaloob ng Panginoon sa kaaway, then the Lord will come. Are you ready? Ready ka na ba? Kapatid, kaya mo nang i-present ang sarili mo. Kapatid, ang pinag-uusapan natin ngayon is individuality in the Lord. Stop pointing your finger to others. Ano po? Huwag na yung tingin-tingin sa iba. Watch out yourself. Sabi kanina ni Sammy, with trembling in fear. Baka yung kaligtasan na ginawa na ng Panginoon ay masayang pa. It is because iba naman ang ginawa mo sa kagustuhan ng Diyos. Marami ngayon, iba na ang doktrina. Delikado po yan. Manalangin kayo na huwag kayong madaya. Dahil ngayon, ang itinuturo ngayon is the extreme grace. Ano po, may sinaway ako doon sa Macau. Narinig ko, nakikinig siya ng extreme grace teaching. Ano yun? Huwag ka nang manalangin. It is done on the cross of Calvary. Huwag ka nang magpasting. It is done on the cross of Calvary. Huwag ka nang magbigay. It is already done on the cross of Calvary. At gusto naman yun ng mga tao. Walang prayer life, walang reading, walang giving, walang Christian journey, walang race. Gusto niya comfortable life. Gusto niya relax life. Tandaan po natin, one day, pagharap natin sa Panginoon, yung mga pinakinggan natin na yun, sana, ano po, hallelujah, may balanse tayo ngayon, may alahin tayo ngayon. Ano po, kawawa tayo. We are individual in the eyes of God. We are individual in the judgment of God. Hindi tayo pananagutan ng sino man. Tayo ang mananagot sa ating mga sarili. Wala tayong pwedeng sisihin na kahit na sino pa man. Narinig natin ang salita ng Diyos. Bring balance to yourself. Alam niyo po ba, bago ako magtapos, ang pinagkakalaban natin ngayon yung tinatawag na over-familiarity. Familiar ka na sa mga preaching. Familiar ka na sa reading. Familiar ka na sa prayer life. Familiar ka na sa fasting. Hindi ka na nakakaramdam ng presence ng Panginoon. Hindi ka na nakakaramdam ng uhaw kay Lord. Parang kapitbahay mo na lang ang Panginoon. Okay ka lang yan, Lord. Okay din ako dito, Panginoon. Pero alam niyo po, if you will listen to my preaching, unmasking yourself, kung tatanggalan mo lang ng maskara ang sarili mo, you are not okay. As long as you are telling to yourself that you are okay, now is the time that you are not okay. Pero yung mga panahon na sinabi mong, Lord, I am not okay, yan ang mga time na magiging okay ka kasi maaayos ka ng Panginoon. Sinabi na Isaiah, Lord, I have unclean lips. At doon sa nalinis ng Panginoon. Be very careful in these last days. Saan ka nakikinig ngayon? Ano ngayon ang pinaniniwalaan mo? Ano ngayon ang ginagawa mo? Ikaw yan, sarili mo yan sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, God is the giver of this life and God is the taker of this life. Ano po, hindi na natin alam kung tayo ay hindi aabutin ba tayo ng rapture o mamamatay tayo bago rapture. What is important, are you ready to present yourself to the Lord? Huwag mong dayain ang sarili mo, huwag mong paniwalain ang sarili mo. Ang dami po ngayon. Yan po ngayon ang pinaka-dilemma ngayon ng mga churches na pinapaniwala nila ang kanilang sarili that they are okay. But the truth is they are not okay. Alam niyo po, salamat sa Lord, may mga leader pa tayo nagpapaalaala sa atin, pinapagalitan tayo. Ano po? Pinapaalalahanan tayo. Ibig sabihin, because the final say is of the Lord. Kung hindi ka nga nagpaayos sa leader mo, do you think pagharap mo kay Lord, ayos ka? Hello? Ginagamit po ng Panginoon ang mga leader natin ngayon para tayo maihanda, para tayo po'y matapyasan, para tayo po'y mai-align, para tayo po ay mai-push. So check your intention, check your motives in the Lord. Ano po?
Sabi ko nga po, for whatever you do, do it. Ano po? For God's glory. For the glory of God. Na ang binibigyan mo ng kasiyahan ngayon ay ang Panginoon. Ano po? Nasabi ng Panginoon, lahat ng bagay dito, temporary lamang yan. Lahat ng bagay po. So, what we need to do, iset aside natin yung over-familiarity. Ano yung over-familiarity? Masyadong naniniwala ka sa sarili mo than your leader. Ano yung over-familiarity? Ayaw mo nang mag-curriculum, ayaw mo nang umattend, ayaw mo nang makinig ng preaching, ng Word of God. So what will happen? How are you in the Lord? Kumusta ka, kapatid, in the Lord? Naiiyak ka pa ba sa presence ng Panginoon? Are you still in love in the Lord? Are you seeking His approval? Hello po? O napapathumbs down ang Panginoon? O napapapikit ang Panginoon? Mga kapatid, tandaan po natin, do your best to be approved and to present yourself in the Lord. And to be approved in the Lord. Panginoon, narito ang aking buhay, ang aking sarili. Tanggalin mo na, Lord. Tanggalin mo, Lord, ang mga bagay na ayaw mo sa akin. Ayusin mo ako ng ayusin, Panginoon. May kanta pong ang ganda. Sa palapit na palapit ng iyong pagbabalik, ako naway iyong babanalin. Kapatid, yung mga problema natin, mga sirkumstansya natin ngayon, yung ating mga struggle ngayon, alam ng Panginoon yan lahat. Exodus 3:7 and 8. Sabi ni Lord, nakita ko yan. Narinig ko yung mga pag-iyak mo. Alam ko ang iyong kalagayan and I will go to rescue you, to help you. May pangako ang Lord yan sa mga bagay na so given po na tayo tutulungan ng Diyos. Given po na tayo pagagalingin ng Diyos. Given po na tayo po ay i-rescue ng Panginoon. Given na tayo ipoprovide ng Diyos, palalakasin ng Diyos. Given po lahat po yan. But what is important now, after all those things na ginawa sa atin ng Diyos, sabi ng Panginoon, matapos ang lahat ng ginawa sa atin ng Diyos, makakaharap ba tayo sa Panginoon na tayo po'y ayos? Makakaharap ba tayo sa Panginoon na tayo po'y naging isang mabuting katiwala? Alam niyo po yung Tagalog ng steward, mayordoma. Ano po? Ang ibig sabihin, caretaker. So wala tayong pag-aaring anumang bagay dito sa mundo. Ano po? Kay Lord lahat yan. Kaya ibigay natin kay Lord, mga anak natin, pamilya natin, ibigay natin yan sa Panginoon. Kay Lord po yan. Ano po? Kung ikaw ay naghahangad ng mabuti, lalo tigit naghahangad ng mabuti ang ating Panginoong Diyos. Kalooban ng Diyos na pagalingin ka. Kalooban ng Diyos na ayusin ang pamilya mo. Kalooban ng Diyos na ayusin ang iyong relasyon. Kalooban ng Diyos na ikaw ay palakasin. Kalooban ng Panginoon ang mabubuting bagay sa iyong buhay. Kalooban po yan ng Panginoon. It is given. To be blessed is given. Lalo tigit po tayo in these last days. The Lord will open up the windows of heaven. Tandaan po natin, kung mayroon man tayo ngayong mga nararanasan as the consequences of our sin, sabihin natin kay Lord, salamat Panginoon, na ngayon pa lang pinapalo mo na ako para ako'y makaharap sa iyo. And after those consequences, the Lord will bring restoration. Grabe po ang buti-buti ng Panginoon. Ano po, napakabuti ng Panginoon. Bakit po? Sa lahat ng ating paulit-ulit na nagagawang pagkakasala at ang atin pong mga ginagawang paulit-ulit na pagsuway sa Diyos, still the Lord forgive us. Pero, tandaan natin, ano po, we can choose sin, but we cannot choose the consequence of our sin. May consequence po talaga. Ano po? Pero may forgiveness po lagi kay Lord. Kaya all of us, we are forgiven by God. Just come to Him. And Lord, paayos ako Lord sa iyo. Magpapa-align ako sa iyo, Panginoon. I-balance mo ang buhay ko, Lord. Ibalik mo ako sa aking prayer life. Ibalik mo ako sa aking devotional life. Ibalik mo ako, Panginoon, sa pagkauhaw ko sa iyo. Ibalik mo ako, Panginoon, sa paghahanap ko ng presence mo. Na naiiyak ako hindi na sa problema because of your presence in my life. Marami po ngayon, mas pinipili yung self-enjoyment than the enjoyment of God. Pinipili niya yung mas masaya siya kaysa sa mas masaya ang Diyos sa kay ginagawa niya sa buhay niya.
Piliin naman natin ngayon, si Lord naman yung mapasaya natin, mga kapatid. And ang sabi po dito ng Panginoon, the final is, sabi ng Panginoon, come, well done, good and faithful servant. Why? Because being a mayordomo, being a caretaker of the Lord, pagharap natin lahat sa ating Panginoon. Hello po. Ang Panginoon po, magbibigay sa atin ng gantimpala sa lahat ng ating mabuting ginawa. Huwag ka mag-alala, di ka na pasalamatan. Pero si Lord, i-reward ka. At kapag dumating naman ang Panginoon na hindi ka naging responsible, hindi ka naging accountable, ano po, hindi ka naging mabuti, hindi ka naging mabuting katiwala ng Panginoon at responsable katiwala ng Panginoon. Nakakatakot po talaga. Actually, that is my driving force in serving God until now. Nakakatakot po talaga. Yes, ang dami naming pasyal doon sa aming pinuntahan na 2 bansa. Dahil po wala talagang tao from Monday to Friday. May tao lang po sa church Sabado at Linggo. At yun lang po yung pagtuturo namin. Pero po alam niyo po, ang isang nakakatakot, alam niyo po, yung pag humarap tayo sa Panginoon, na dinaya natin ang ating sarili. Yung tinatawag pong self-deception. Yung tinatawag po na pinapaniwala mo ang sarili mo that you are okay. Alam niyo po, marami po ngayon na hindi na nauuhaw sa presence ng Panginoon, hindi na naghahanap ng katotohanan, hindi na hinahangad yung approval ng ating Panginoon. So be responsible of yourself because you will be accountable of yourself in the Lord. Lahat ng bagay, much is given, much is required. Ano po? Kaya salamat sa Lord kung ano lang yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos, yun lang yung isusulit natin sa Panginoon. Pero kung malaki ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos, malaki din naman ang isusulit natin sa Panginoon. Walang exemption mula sa amin ng mga leader ninyo. Ano po, sa bawat isa sa inyo ngayon, buhay ninyo, ibibigay sulit nyo yan sa Diyos. Oras ninyo, ibibigay sulit nyo yan sa Panginoon. Pasalamat kayo, may curriculum, may nagpapaalaala sa inyo, may nagmo-motivate sa inyo, na kahit na, sabi nga po dyan, ay kunting oras, makikiamot si Lord sa atin ng kunting oras, nakakaya tayo minsan. It's all about ministry, ministry, ministry. It's all about work, work, work. It's all about family, family, family. And where is the Lord? Where is our time in the Lord? Where is our quality time in the Lord? Are you seeking His presence? Are you crying in the presence of the Lord? Or you are always crying in the problem? Are you seeking the approval of the Lord every day to your life? Mga kapatid, hayaan na natin, hindi tayo i-approve ng tao. Hayaan na natin po yun, na tayo yusgahan na tulan. Pero ang paghandaan po natin, na pagharap natin sa Panginoon, tayo po ay makakapasok doon sa eternal life na inihanda sa atin ng Panginoon. Because you are a good mayordomo and mayordoma. Because you are a good caretaker of the Lord. Na pagbabalik niya, sasabihin niya, oh, nagawa mo, nagampanan mo, natapos mo, naayos mo, naihanda mo, naging mabuti ka, naging tapat ka. Ikaw lang po ang makakapagsabi niya ngayon sa oras na ito. So look at yourself now. Can I pray to every one of you right now? Hallelujah, Rabbi, Harabaseka, Rabasaka, Rabayande. Lord, unmask every one of us. Tanggalan mo ng maskara kami sa aming mga sarili. Panginoon, maging salamin ang iyong mga salita. Pakita namin ang aming mga sarili at kalalagayan sa iyong pong harapan, Panginoon, Lord. Panginoon, patawarin po, Lord, ang bawat isa. Masyado kami nag-i-enjoy sa pamilya namin. Masyado kami nag-i-enjoy, Panginoon, sa aming mga ministry. Masyado kami nag-i-enjoy, Panginoon, sa aming mga trabaho. How about you, Lord? Gaano ba kasakit ang naibibigay namin sa iyo, Lord God? Panginoon, na hindi ka namin napapansin at hindi ka namin nabibigyan ng tama at karampatang oras, karampatang lakas, karampatang paglilingkod, Panginoon. You deserve our time. You deserve our sacrifices. You deserve our finances. You deserve our talent. You deserve, oh God, our suffering, oh God.
Lord, kung kami man ay mayroong suffering sa paggawa ng kabutihan, Lord God, much better for us, Lord God. Kaysa kami nagsasuffer because, O God, of our disobedience to you. I pray to every one of them. Gisingin mo, Lord. Gisingin mo. Alisin mo, Lord, ang dampness. Alisin mo ang laziness, Panginoon. Alisin mo, dakilang Diyos, Lord, ang panlalamig, ang panlulupaypay. Alisin mo, Lord, ang lost appetite spirit right now in Jesus' name. Let the Holy Spirit come down and touch everyone. Lord God, stir up everyone, Lord God. Prepare us for your coming. Lord God, maniwala kami sa hindi. Handa kami sa hindi. Darating ka, Panginoon. At haharap kaming lahat sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Rabase karabayate. Alisin mo, Lord God, ang anumang compromising sa aming mga buhay. Alisin mo ang karumihan sa isipan. Alisin mo ang karumihan sa puso. Alisin mo, Panginoon, ang pagsasayang ng oras ng panahon, Panginoon. No to any time waster, O God. Lord, we are offering our life unto you. We are surrendering our life unto you. God, isinusuko ko sa iyo, Lord, ang buong TGPM, Panginoon. Kung ako'y nangangharal, kung ako'y napapagalit sa kanila, because I am accountable to them, Lord God. I am accountable to their life, oh God, to you, Lord. Isusulit ko sila sa iyo. But, oh God, as long as I am doing my best and I am doing my part, doing my assignment to them, Panginoon, aking itinataas sila sa iyo. Panginoon, may panahon pa, O Lord. Hindi namin alam ang mga susunod na pangyayari. Hindi namin alam kung talagang totoong ceasefire. Hindi namin alam anytime pwede, Lord, magkaroon ng World War III. Lord, we are not ready for that. Pero Lord, may pangako ka na kung di namin kakayanin ang magaganap sa mundong ito, Lord, kukunin mo na kami, dadagitin mo na kami. Lord, prepare the GPM, prepare our family, prepare every one of us, Lord. Lord, help us to be true to you. Help us, oh God, na maging totoo kami sa iyo. Totoo kami sa lahat ng bagay sa iyong harapan. Alisin mo ang complaining, alisin mo ang murmuring, alisin mo ang paghihinayang namin sa aming oras sa lahat ng mga bagay na aming ginagawa. Teach us, oh God, not through consequence, not through circumstances. Teach us, oh God, to your word. Palayain nawa kami ng katotohanan, Panginoon, ngayong gabi. Bless everyone, oh God. Bantayan mo kami. Lord God, kahit kami tulog, Lord, sa huling tunog ng trumpeta, gisingin mo kami. Lord God, that in the last blowing of your trumpet, oh God, you are now in the clouds, Lord God, to take up us, Lord. Panginoon, sa anumang aming ginagawa, Panginoon, remember us, Lord, with you, God. I am offering, oh God, to you, everyone, oh God. Anumang mga pinagdadaanan nila ngayon na kailan, Diyos, Lord. Mabuti ka, tapat ka sa iyong mga pangako. You will never leave them. You will never forsake everyone, oh God. Lord, ang kamay mo, iniaabot mo sa amin, Lord God. Iabot namin ang aming kamay sa iyo, Lord. Pahawa kami sa iyo. Pag kami, baka bibitaw kami. Pero Lord God, kapag ikaw ang may hawak sa amin, Panginoon, sinabi mo, no one can catch up us in your hands. Walang makakaagaw pa sa amin sa iyong mga kamay. Lord God, I bring, oh God, and I trust them, oh God, to your hands, Lord, every one of them, oh God, right now. God, lagyan mo ng isang totoong puso. Panginoon, stir up, oh God. Stir up our faith, oh God. Help us, oh God, in our journey, in our race, oh God. Panginoon, na matapos namin ang lakbayan na ito, na makakaharap kami sa iyo, na matitiyak namin, Panginoon, Lord God, na kami dadako sa buhay na hantong diyan sa langit, Panginoon, sa buhay na walang hanggang inihanda mo sa amin. Lord God, I pray, Lord, na huwag silang madaya ng anumang mga doktrina, huwag silang madaya ng anumang mga extreme faith, Panginoon, Lord God, mga extreme grace, Panginoon, Lord God. Lord God, tulungan mo, Lord, ang bawat isa maging masipag, maging masigasig, Panginoon, sa kanilang paglalakbay at pananampalataya at sa kanilang katapatan at pagpapatuloy. Panginoon Lord, we are doing this, O God, in our life, in ourselves, O God. Help us, Lord. Tulungan mo kami na ang kaligtasan na ito, Lord, ay hindi mawawala sa amin, Panginoon, O God, dahil kami humiwalay sa iyo. Dahil hindi kami sumunod sa iyo, dakilang Diyos. Panginoon Lord, arlisin mo dakilang Diyos ang pandaraya ng kaaway, any deception of the enemy to any doctrine, O God, in Jesus' name. But we are praying, O God, Panginoon Lord, na magpatuloy kami sa takbuhin na nais mo sa aming mga buhay. Isang tamang paglalakbay, isang tama na pagsunod, Panginoon, O God, at karapat-dapat na pagsunod, Panginoon,
Lord God, as approved, O God, unto your sight, Lord God. Panginoon, salamat po, Ama, sa oras na ito, Lord, with the seal of the Holy Spirit, O God, to everyone. Hallelujah, hallelujah. Bantayan mo kami and bring increase, O God, to everyone, O God, who is faithful, obeying, O God, to your word and following your words, O God. Panginoon, pangako mo yan, Panginoon, ang napagkatiwalaan ng marami, Lord God, lalong papagkakatiwalaan. Pero Lord, na napagkatiwalaan ng kaunti at hindi naging mabuting katiwala, tatanggalin mo pa ito, Diyos. Huwag mo kaming tanggalin sa buhay na ito, Lord. Huwag mo kaming kukuhanin ng maaga, Lord. Dagdagan mo pang aming buhay para kami, Lord, makapaglingkod pa kami sa iyo. Magawa pa namin ang kalooban mo. Lord God, bless every preacher, oh God, in this ministry of TGPM, oh God. Bless everyone, oh God, na nandito dakilang Diyos. I speak long life, Lord God, from you, Lord, as you promised to us, Lord God. Lord God, we speak open heaven to everyone, oh God, for the answer prayer, Lord. Lord, gumawa ka ng supernatural things. Hindi namin alam saan manggagaling kung paano. But Lord, it is supernatural, oh God. Panginoon, sa mga may karamdaman, Panginoon, alisin mo siya sa kanyang pain ngayon, Lord God. Bring healing, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Healing, Panginoon, physically. Healing, O God, spiritually, Lord God, in the name of Jesus. Panginoon, relasyon, Lord God. Hallelujah, na mayroon po mga suffering, O God, ayusin mo, Panginoon. Ang mga nalulungkot, Lord, bigyan mo, Lord God, ng kagalakan. Ang mga napapagal, Lord, bigyan mo ng kapahingahan ngayon, Lord God. Touch everyone, bless everyone, O God. Bless, O God, every works of their hands, O God. Bless every ministries, bless every families, bless every individual, O God, right now, Lord God, who receive your word. With the help of your Holy Spirit, O God. Holy Spirit, manatili ka sa aming mga buhay na nagpapaalaala sa amin, na gumagabay sa amin, na nagkukomfort sa amin, nagbibigay sa amin ng kagalakan, nagpapaalaala sa amin, nagpapala sa aming mga buhay. Thank you, Holy Spirit. Ang buhay namin ay sa iyo na, at ikaw po, Lord God, ay manahan sa buhay ng bawat isa. I-bless mo, Lord, ang aming speaker tonight. I-bless mo, Lord, lahat ng mga nakinig, Lord God, and every doer, oh God, of your word. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng amen and amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Maraming salamat, Nay Ruth, sa diretso at katotohanang conclusion and reminders na rin po. Salamat din po for praying with us. So ngayon naman po ay dadako tayo sa ating isang sacred part ng ating fellowship, ang Holy Communion. So if you have bread or crackers and juice or water, please prepare your elements now para sa ating komunyon. And tinatawagan ko po